Alam nyo, may mga sandali sa buhay na parang humihinto ang lahat. Isipin nyo to. Ito na yung mga huling oras ni Jesus, bago siya arestuhin, bago ang lahat ng paghihirap. At sa moment na yon, anong ginawa niya? Tumingala siya sa langit at nananalangin. Hindi to ordinaryong panalangin. Para tayong binigyan ng pagkakataong sumilip sa pinakapuso niya. Halika, pakinggan natin ng sama-sama. Dito mismo nagsisimula. Sa isang simpleng kilos, pagtingala sa langit, parang bigla tayong napasok sa isa sa mga pinaka-intimate na tagpo sa buong Biblia. Sobrang personal, sobrang totoo. Ano kaya ang sasabihin ng isang anak sa kanyang ama ilang oras bago matupad ang pinaka-purpose ng buhay niya? So para masundan natin yung ganda ng panalangin na to, hatiin natin. Uunahin natin yung panalangin niya para sa kaluwalhatian, tapos para sa proteksyon ng mga alagad niya at yung panalangin niya para sa pagkakaisa, nakasama na tayo. And sa dulo, titingnan natin ano ba talaga ang impact nito para sa atin ngayon. Unang-una para sa sarili niya. Keka, makasarili ba pakinggan? Hindi. Kasi yung panalangin niya dito ay hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi para sa katuparan ng misyon na ibinigay sa kanya. Pag narinig natin yung salitang glorify o luwalhatiin, ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Hindi to yung fame o yung papuri na parang sa artista. Ang hiling niya dito ay, Ama, ipakita mo na kung sino talaga ako. Hayaan mong makita ng lahat ang tagumpay ng ginawa ko. At dito, kitang-kita yung pagkakaiba, di ba? Sa mundo, ang glory, pagsikat ka, pag makapangyarihan ka, mayaman. Pero sa Biblia, lalo na para kay Jesus, ang glory ay yung matapos mo ang misyon mo. Yung malinaw na makita yung pagkadyas mo at yung matupad ang walang hanggang plano ng Ama. Magkaibang magkaiba. At ito yung part na, wow, sinasabi niya dito na may kaluwalhatian na siya kasama ang Ama bago pa man magkaroon ng mundo. Hindi lang siya basta isang propeta o isang mabuting tao. Meron nang siya bago pa ang lahat. Ito yung patunay ng kanyang divine nature. Okay, so pagkatapos niyang ipanalangin ang katuparan ng misyon niya, kanino naman lumipat yung focus niya? Sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Sa mga alagad niyang maiiwan sa isang mundo na, alam niyo na, hindi magiging madali para sa kanila. May isang keyword dito, sanctify o gawing banal. Ang ibig sabihin lang niyan ay ihiwalay sila para sa isang special na purpose. I-tune in sila sa katotohanan ng Diyos para maging ready sila sa sarili nilang misyon. Tingnan niyo yung ganda ng flow, step by step. Una, proteksyon laban sa masama. Pangalawa, gawing banal sa pamamagitan ng katotohanan. At pangatlo, isugo sila kung paanong siya ay isinugo. Hindi to basta-basta, isang kompletong game plan para sa kanila. Ito, napaka-importante nito. Hindi niya idinalangin na, Lord, kunin mo na sila sa mundo para hindi na sila mahirapan. Hindi. Ang panalangin niya ay para sa proteksyon habang nandoon pa rin sila sa mundo. Bakit? Kasi yung misyon nila ay para sa mundo. Kailangan nilang manatili para maging ilaw. At ngayon, lumalawak palalo ang panalangin niya. Grabe. Mula sa sarili niya, papunta sa mga disipulo niya, at ngayon, aabot na sa pinakamalayong bilog, sa lahat ng mga mananampalataya sa hinaharap. Guys, kasama na tayo dito. Pakinggan niyo yan. Sobrang personal. 2,000 years ago, ipinanalangin ka na ni Jesus. Ako, ikaw, lahat tayo na naniwala dahil sa kwento ng mga naunang alagad. Nakakakilabot isipin, di ba? So, ano yung pinaka-healing niya para sa atin? Isang bagay na napakaradikal, isang bagay na napakalalim. Isang klase ng pagkakaisa na imposible para sa atin na gawin ng mag-isa. Ito yung puso ng panalangin niya para sa simbahan, para sa atin, ang pagkakaisa. At hindi lang yung basta-bastang unity na, oh sige, bati na tayo. Ang standard, ang modelo, yung perfectong pagkakaisa ng ama at ng anak. Yun yung level ng unity na idinadalangin niya para sa atin. At bakit? Bakit niya hinihiling to? Para lang ba maging masaya tayo at walang gulo? Hindi. May mas malaki pang dahilan. Para daw, maniwala ang mundo. Ang pagkakaisa natin bilang mga mananampalataya, yan daw mismo ang magiging ebidensya sa mundo na totoo ngang si Jesus ay sinugo ng Diyos. So, i-zoom out natin. Anong kwento ng buong panalangin ito? Ito yung kwento ng isang panalangin na nagsimula sa isang tao, pero umabot hanggang sa buong mundo at sa lahat ng henerasyon. Walang katapusan,
Walang limitasyon ang panalangin ito. Sinasakop nito ang bilyan-bilyong tao sa loob ng libu-libong taon. Isang paalala lang na hindi tayo nag-iisa. Part tayo ng isang napakalaking pamilya na ipinanalangin mismo ng ating founder. Sa madaling salita, ito yung panalangin ng isang anak na tinatapos ang kanyang misyon. Ito yung panalangin ng isang pastol na pinoprotektahan ng kanyang kawan. At ito yung panalangin ng isang tagapagtatag para sa pagkakaisa ng isang global movement. At dito kita iiwanan na may isang tanong na kailangan nating pag-isipan ng mabuti. Ipinanalangin ni Jesus na maging isa tayo para maniwala ang mundo. Sa panahon natin ngayon na aminin na natin puno ng awayan at pagkakahati-hati, ano ang itsura ng hamon na yan? Ano ang papel mo? Ano ang papel ko sa pagiging sagot sa panalangin to?